Binili ko kayo ng aking dugo at laman. At nariyan ang banal na Espiritu upang siya gumabay sa inyo. Ngunit wag niyo siyang pipigatin, baka kayo'y lisanin niya. Napakapalad ninyo kahit kanino man. Walang puwang ang kalumbayan dapat sa inyo. Magpuri kayo sa Panginoon. Amen. Good morning mga kapatid. Yung magalingin ng Diyos, natawagin tayo pagkat nakita niya yung puso natin na gusto natin makaunawa, gusto makakilala sa Diyos, nakita niya yung puso natin, tinawag tayo. At nung tawagin tayo, tinirang, ibinigay tayo sa Panginoong Yesus. Bumaba ang Espiritu Santo sa atin upang tatakan tayo. Sa araw ng kaligtasan, ginawa ng Diyos na banal tayo. Nilinis ang lahat ng kasalanan at ginawa tayong banal. Ngayon, meron tayong responsibilidad na magpaka-banal-banal at maging matapat. Siya ang gumawa ng pagtawag at pagkahirang. Ngayon, tayo naman, in our part naman, patutunayan naman natin sa ating sariling tapat tayo at tayo mananatiling tapat hanggang wakas para maligtas. At tayo may responsibilidad na magpaka-banal-banal. Hindi ka pwedeng magpakabanal-banal kung hindi ka banal. So, ang ginawa ng Diyos, tinawag mo na, hinirang, nilinis. Ginawa tayong walang bahay-dungis na iglesia. At magpapatuloy tayo sa pananampalataya. Pagkat dumarating na ang araw na bababa ang Panginoong Yesus at ang kukunin niya lang ay yung banal na nagpapakabanal-banal. Hahatulan tayo ng Diyos atin sa ating ginawa. Hindi doon sa ginawa ng iba sa atin. Kasi maraming gagawing masama sa atin ng iba. Pero ikaw, ano ginawa mo? Gumanti ka rin ba ng masama o salita ng Diyos ang sinunod mo? Ginanap mo ba ang pananampalataya o yung dati mong pagkatao? Sapagkat tayo susubukan, mga kapatid, dadaan tayo sa bautismo ng apoy at napakatinding dadaanan natin na pagsubok sa huling araw. Ngayon, ikaw na banal, magpakabanal-banal, ibig sabihin, susundin mo lang Word of God. Mabubuhay ka sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Basahin natin. Revelation 22:11 and 12. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid magpapakatuwid pa, at ang banal magpapakabanal-banal pa. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So check yourselves, ano yung ginawa mo? Naintindihan mo ba ang will of God? Unawain natin ang will of God. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, kaya huwag kayong maging mangmang, Ephesians 5:17, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano ang kalooban ng Panginoon? 1 Thessalonians 4:3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Hebrews 12. Hebrews 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. So kahit ginawan ka ng masama, ng kahit sino galit sa iyo, hindi ka galit sa kanya. Mapayapa ka pa rin. Kasi sa lahat ng tao yung nagrebelde sa iglesia, yung umalipusta sa iyo,
yung yumurak sa pagkatao mo, yung sumira sa pagkatao mo, galit sila sa iyo, pero ikaw, hindi ka galit. Pinagpapala mo pa nga sila eh. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. So, hindi mo makikita ang Panginoong Yesus sa kanyang sarili. Kaya bilang anak ng Diyos, makikita natin siya at magiging katulad kanya. Kung meron kang ganitong kaisipan, magpapakalinis ka. 1 John 3. 1 John 3, 1-4. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. Nung araw, anak tayo ng dyablo, masuwayin. Ang sinusunod natin, ang pita ng laman, ang gusto natin. Ngayong anak na tayo ng Diyos, ang sinusunod na natin ang ating Ama. At ang ating Ama may kalooban na ang Panginoong Hesus ang susundin natin sa lahat ng utos. Pagkat ang utos ni Kristo ay galing sa Ama. Upang tayo matawag na mga anak ng Diyos at tayo ganun nga. Dahil dito'y hindi tayo makikilala ng sanlibutan. Kapag may taga-sanlibutan, galit sila kay Kristo. Kaya nagagalit sa atin ang sanlibutan, galit sila sa espiritong nasa atin. Pero yumuyukot sila sa espiritu natin. Hindi nyo napapansin yung mga unbeliever tungo sa atin? Hindi sila makakilo sa atin pagkaharap natin sila. Suko ang espiritu na sa espiritong nasa atin. Makapangyarihan ang espiritong nasa atin. Dahil dito hindi tayo nakikilala na sa libutan, sapagkat siya hindi nakikilala nito. Sabi ng Panginoong Hesus, uusigin kayo. Pagkat hindi kayo taga-sanlibutan, una akong inusig, uusigin kayo. Kaya pag hindi ka nakakaranas ng pag-alipusta, pag-uusig, nagkakaroon ng isang question mark, nasa iyo ba Espiritu ni Kristo? Pagkat kung nasa iyo, uusigin ka. Mapalad silang inuusig dahil kay Kristo. Magala kayong lubos, pagkat malaki ang gantimpala sa inyo sa langit. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Magiging ano kaya nga tayo? No, glorified eh. Hindi mo alam, gold ba yun? Platinum? Silver? Hindi mo alam eh. Basta glorified, nagniningning puti-puti. Kung ano si Kristong glorified, ganun din tayo. Tayo yung katawan eh. Siya ang ulo eh. Walang pagkakaiba ang ulo sa katawan. Iisa lang yan. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Sabi ni Job, kahit malusaw ang aking katawan, makikita ng aking sariling mata ang aking Panginoon. Alam niyo si Job, napakabuting tao. Napakabanal. Pero dumaan sa bautismo ng apoy, sinubukan. At lumabas siyang ginto. Ganon din ang iglesyang ito. Susubukan sa apoy, kahit wala tayong kasalanan, bibigyan tayo ng kasalanan. Bakit? Eh si Kristo walang kasalanan, binigyan ng pero inako ni Kristo ang kasalanan, hindi niya kasalanan. Pinagpala ng Panginoon ang mga ganong Kristiyano. Love accept all things and love can bear all things. Love hope all things. Pag may nangyayari sa inyong isang bagay na masama, na pangit, Word of God, love, accept all things, solve agad. Wala kang sama ng loob, wala kang kalungkutan. At kayo'y pinagpala, sabi ng prophet, huwag kayo malumbay. Malulumbay tayo, siyempre, inuusik ka eh. Pinagwiwiga, malulumbay, pero sandali lang yun. Papalit ang Espiritu Santo para yung Espiritu ng kapayapaan at kagalakan ng mag-ari. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanyang sarili, ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So maglilinis tayo ng lahat ng karumihan ng laman. Lahat ng kasalanan, nalalaman natin, iwawaksin natin. Kasi yung promised land, yan yung ating isip, nasakop na natin yan eh. Papalitan ng isip ni Kristo. Pero may gulayat dyan. Meron pa rin malaking kalaban sa ating kaisipan. Yung takot, gulayat yan. Yung pangamba, gulayat yan. Yung hindi pananampalataya, malalaki yan, gulayat yan. Palalayasin mo yan. Kahit nasakop na natin ang ating isip, sumisingit si Satanas.
Naglalagay ng mga flashing thoughts para paniwalaan mo. Huwag kang maniniwala. You have to fight a good fight of faith. Hawakan mo, bigkisan mo ang baywang ng iyong pag-iisip, umasa ka sa kaligtasang ibibigay ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang masasama ay mahihiwalay at ang matuwid lamang ang mananatili. Sabi ng Proverbs 2:21. Proverbs 2:21-22. Sapagkat ang matuwid tatahan sa lupain, at ang sakdal ay mamamalagi roon. Ngunit ang masamay mahihiwalay sa lupain, at silang nagsisigaw may karayaan ay mabubunot. So yung mga Kristiyano sa LCJ Ministry na hindi karapat-dapat, bubunutin. At ang mananatili, dadaan sa bautismo ng apoy para malaman kung ginto. Sino sa atin ang tunay talagang magpapakabanal-banal? May the best man win. Patapos na ito, nasa huling race na tayo ng marathon. Umiikot tayo sa labanan ng marathon na may mabilis maglakad, may mabagal, may nauhuli, may nauna. Ang importante, tatapusin natin yung laban na yun. And Jesus is the author and the finisher of our faith. Kung mananatili kang tapat hanggang wakas, huwag mong iiwan ang iyong unang pag-ibig. Kahit sabihin mo pang nasa LCJ Ministry ka, iniwan mo yung unang mong pag-ibig, lumipat ka sa ibang LCJ, pangalawang pag-ibig na yon. Kailangan yung unang pag-ibig. Kaya makikita mo na ang iglesyang ito itinadlag sapagkat may kapangyarihan ng Espiritu Santo magpabanal. At mawawala ang lahat ng masasama. Matthew 15:13. Dadapwat sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama sa sangkalangitan ay bubunutin. Ang makakaunawa lamang ay ang mga bantas na mga matatapat. Yung masama, hindi makakaunawa. Sabi sa Daniel 12. Kaya kapag ikaw nakakaunawa, nabibigyan ng pagnanasa at udyong, mapalad ka. Sapagkat ang pagpapala hindi pera. Aalisin pa nga ang pera para malaman totoo ka Bakit si Job? Inalis yung kayamanan. Pero napatunayan, totoo pa rin siya. Namatay pa nga ang 10 anak niya. Biruin mo, pero totoo siya. Hindi siya nagsalita ng laban sa Diyos. Ang sinabi lang niya, buti pa, hindi na ako pinanganak Wala na sana akong birthday. Kung ganito rin lang naman. Kada magbe-birthday, mga anak nila, nagse-celebration sila. Nung araw nung nagse-celebrate sila, dumating ang malakas na hangin, patay lahat yung anak niya. Pinatunayan lang ni Job sa kanyang sariling tapat siya. Sabi niya, mabubulok ang aking katawan. Makikita ng aking sariling mata ang pagliligtos ng aking Panginoon. Noong pa man, meron na talagang prophecy ng rapture kay Job. May rapture na sabi niya, makikita ko ng aking sariling mata. Kasi napakahirap ng dinaanan ni Job Si Job yun Ang meaning ng Job, he cries Umiiyak. Talaga namang iiyak si Job. Sabi ni Job, pag nag-araw, sabi niya, Panginoon, sana maggabi na. Pag naggabi, sabi niya, sana mag-araw na. Sa hirap na dinaanan niya, pero nagtagumpay siya, dinoble pa ang kanyang pagpapala. Yung inalis sa kanya, dinoble pa. Ibinigay din yung 10 anak uli. At pinakamagaganda pa sa lahi ng silangan. Sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang salita'y nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. So, in the Middle Ages, yung Dark Ages, hindi nabuksan ng Biblia noon. Walang nakapaghayag ng karunungan ng panahon na yon. In the last days, eto na. In the 19th, 20th century, bumaba na ang Espiritu Santo muli. Sa araw ng Pentecoste, bumautismo na naman siya sa Espiritu upang itatag na naman ang iglesia. At isa tong iglesia itong itinatag ng Diyos. At binautismo sa Espiritu Santo at mananatiling tapat hanggang wakas. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi. So marami. 2 or 3, marami. Sobra pa tayo sa 2 or 3. Marami. Maraming magpapakalinis, magpapakaputi,
at magpapakadalisay. Ngunit ang masasama'y gagawa ng may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit ang si pantas ay makakaunawa. So magpapatuloy sila sa kasinungalingan. Yung kasinungalingan tinanggap nila, paninindigan na nila yun. Patuloy at patuloy na kasinungalingan, and liars will go to hell. Kailangan maging malinis, mabuti ang ating puso. Mapapalad ang malinis na puso, makikita nila ang Diyos. At binigyan tayo ng kapangyarihan, manatiling makapangyarihan sa kabanalan. Sabi ng 1 Chronicles 29:12, ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan nagmumula sa iyo. Sa Proverbs may nakalagay yung natatakot sa Diyos at magpakumbabang tao ay tatanggap ng kayamanan, karangalan at buhay. So kapag ikaw ay masunod, pwede kang bigyan ng Diyos ng kayamanan, pero wala ka pagkabagal. Hindi magulo buhay mo. Hindi katulad na wala sa Diyos, mayaman, magulo buhay. Pag lumalabas, kailangan pa may bodyguard. Pag nagkokotse, kailangan bulletproof. Kinakailangan, meron sariling investigador. Lalabas, kailangan may bodyguard. Asan ang kapayapaan doon? Mayaman ka nga. Mapapalad yung kumakain lang ng gulay, ngunit mapayapa, kaysa doon sa mga pagkain ng hari na may kabagabagan, sabi sa Proverbs. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakil at pagpapalakas sa lahat. So ang pwede lang magpalakas sa atin ay ang Diyos. Mahina tayo. At maganda yun sa ating kahinaan, nagiging malakas siya. Kaya pinahina si Jacob Bakit binalian si Jacob ng kanang hita? Bakit? Para humina, hindi siya umasa sa sarili. Malakas ang tiwala ni Jacob sa sarili niya. Matalino siya, magaling siya. Binalian siya. Di umasa na siya sa Diyos. Tinawag siyang Israel. God will rule. Pumayag na siya maghari ang Diyos. Kasi takot siya kay Esau Sabi niya, patay ako sa kuya ko. Kasi may lamang ng ilang oras si Esau Patay ako sa kuya ko, may atraso ko dito Gugulpihin ako nito. Papatayin kami nito. Sabi niya, Panginoon, umaasa ako sa iyo. Nung dadaan, nakita niya yung bataan ni Esau, ang dami. Sabi niya, naku, eto na. Alam niyo ba nangyari? Nag-twisting. Nung dumaan siya kay Esau, naghapusan sila. Alam mo ba, sabi ni Esau, kapatid kong mabuti, bibigyan kita pagyaw mo ng maraming hayop. Ba, pinagpala pa ni Esau? Bakit? Umasa sa Diyos Yung iniisip niyang masama, nabaligtad, naging mabuti. Kaya huwag kayong tatanggap ng masamang kaisipan. Di totoo yun. Puro mabuti, puro pagpapala, ibibigay ng... Pag may pumapasok na masama, huwag niyong tatanggapin. Evil thoughts yun sa kalaban niyo. Lahat ng bagay na mabuti nang gagaling sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At nalulugo ng Diyos sa sumasampalataya. Kaya tinuturo natin nga, kapag nananalangin ka, pasasalamatan mo na, natanggap mo na. Yun ang pananampalataya, naniniwala ka, wala pa. Mali yung sinasabi nung nung mga Pilipino. Binibilang yung sisiw, hindi pa napipisa itlog. Mali! Anuhin mo na, paramihin mo na kaagad yung pisa. At huwag kang mag-isip na may bugok doon. Madaming sisiw yun. Magkaroon ka ng pananampalataya na itong 12 itlog na to, puro sisiw to. 12 itlog to, walang bugok. Yung iba sabihin, huwag niyo munang bilangin. Umaasa ka doon sa chance Umasa ka sa Diyos. Magtiwala kang gagawa ang Diyos. Nananampalataya ka, gagawa ang Diyos. Lahat ng bagay walang imposible sa Diyos, sa sumasampalataya. Maraming mali sa mga tinuturo ng mga matatanda nung araw. Minsan nakakatsamba sa laptop, sasabihan nila, kasabihan. Yung Word of God, kasabihan lang sa kanila, di ba? Hindi, Word of God. Ano kasabihan? Word of God yan. Kapangyarihan yan, Diyos yan. Sabi ng 2 Chronicles 25:8, ngunit kung ikaw ay yayaon, gumawa kang may katapangan, magpakalakas ka sa pakikipagbakat, ibubuwal ka ng Diyos sa harap ng kaaway, sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihan tumulong at magbuwal. So, wag kang aasa sa sarili mo.
Natatandaan niyo yung laban ni Pacquiao? Nung natalo siya, binigyan siya ng example ng Diyos na wala sa kamay mo panalo, nasa akin. Pag pumayag ako, talo ka, talo ka. Sino may nakalaman doon na naistira ng lucky punch? Ewan ko, kasi hindi, lucky punch eh. Pero yung nakatalo sa kanya, na-hospital eh. Sino ba yun? Nakalimutan ko yun. Kasi ang pagtitiwala sa Diyos eh. Bakit nanalo si David? Nagtiwala sa Diyos, pero maliit yun. Diba? So nasa Diyos ang kapangyarihan magbaksak at magbuhal eh. Magtatagumpay. Wala sa atin eh. Kaya kung tayo magiging mapanalangin at mananampalataya, kasi lahat ng tao may rise and fall, mga kapatid. It is a law of nature. Anything that comes up must come down. Yung lamang galing sa taas, ang hindi babagsak kasi galing sa taas, pwedeng umangat. Si Kristo galing sa taas yun, kaya babalik sa taas. Hindi naman tayo galing sa taas eh. Dito tayo tagalupa. Pero ginawa ng Diyos na mula sa Ama, ang Espiritu na ibigay sa atin, we are born of the Spirit. Galing sa taas yun, babalik sa taas yun. Kaya lahat kailangan ma-born again. Be born of the Spirit ulit. Magkaroon ng isang bagong kaisipan na ito'y kaisipan ni Kristo. Sandata, laban sa lahat. Sabi ng Romans 16:25. At ngayon, sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo makapagpapatibay, ayon sa aking ebanghelyo sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. So yung pagpapaliwanag ng Biblia nung araw, itinago yan eh, on the Middle Ages. At nung ito ng huling araw, nagbigay na siya ng revelation, tumawag na siya ng mga apostol at mga propeta upang magtatag muli ng iglesia. Yan ang revival na ginawa niya. Yung una at huling ulan. Ang unang ulan sa Israel eh. Nagtayo ang Diyos ng iglesia sa Israel. Yun ang unang ulan. Ngayon, ipinireserba yun. Yung mga namatay na yon para muling buhayin sa rapture. Ngayon, ito na yung huling ulan. Kasi ang mga magsasaka, pag nagtanim yan, 2 beses sila maani. Magtatanim sila, tapos araw ng pag-ani. Ganun ang ginagawa. Merong huling ulan at unang ulan. Ang huling ulan, ito na sa atin. At malapit na tayong anihin ng Diyos, pero hindi alam pa ni Kristo yun. Ang Ama lang nakakaalam. Tsaka pa lang sasabihin ng Ama, pag-ready na tayo. At ang pagre-ready, doon bibigyan tayo ng bahay sa langit. At ang makakapasa sa bautismo sa apoy, katulad ni Job, ang meron ng bahay doon sa langit. At doon tayo itatago ng Diyos sa tribulasyon. Nasa Isaiah 26, 21, 22 yan. Itatago tayo ng Diyos doon para na sa ganon, yung lahat ng galit ng Diyos, ipaparaos niya muna. Basahin natin yun. Ang iyong mga patay, Isaiah 26, 19 to 21. Ang iyong mga patay ay mabubuhay. Ang aking patay na katawan ay babahon. Magsisigising at magsisiawit. Kayo nagsisitahan sa alabok. Sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo at iluluwa ng lupa ang mga patay. Ikaw ay parito, bayan ko. Sinasabi ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ang iglesia itinayo. Alika parito. Pumasok ka sa iyong mga silid. John 14. In my Father's house there are many mansions. If it's not so, I'm not going to tell you. But there is a room for you. And I'm going to prepare a place. And if I have prepared already, I will come to you. And you will never be alone again with me. Hindi na tayo mahihiwalay sa Diyos. Bayan ko, pumasok ka sa iyong mga silid. At isara mo ang iyong pintuan sa palibot mo. Magkublikan sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Meron ako napapanood sa TV yung About Me ba? All About Me. Pinatay siya nung tapos muling nabuhay, 7 days lang yata, pero ewan ko kung ilang oras na yun, labas niya, 7 years na pala. Sa Diyos, ang isang araw, 1,000 taon, di ba? So itong pagpasok natin doon sa sandaling pasok doon sa kwarto, 7 years na pala sa tribulasyon sa lupa yun. Pumasok lang sa kwarto, 7 years na. Magpublikan sandali Sa Diyos, sandali. Yung sandali, 7 years na pala. Hanggang sa ang galit ay makalampas.
Napakatinding gagawin sa tribulasyon ng Diyos. Yung tribulation, napakatindi. Kaya sabi ng Diyos, paiiksiin ko ang araw na yon, baka yung mga elect, bumigay na sa hirap na dadanasin. Pero inyo, paglabas ng tao, sunog. Ang pag-asa mo, parang hindi ka masunod, naka-cabler ka. Yung cabler na yun, sa bulletproof yun Ang mahal nun, igagawa ka ng kapoting cabler. Para paglabas mo, hindi ka sunog. Yung helmet mo, kailangan gawa din sa cabler. Binuhay mo, paglabas ng tao, sabi sa Revelation, sunog. Sino lalabas ng panahon na? Lagi na sila sa bahay. Paglabas mo, sunog Napakatindi ng tribulasyon. Napakahirap ng panahon na yun. Walang kakainin. Hindi nyo napapansin. Alam nyo ba yung pelikula Soylent Green noong araw? Posibleng mangyari yan, Soylent Green. Kakainin na nila, mga gagawing biskwit. Tao na kakainin nila. Kasi mauubusan ng pagkain ng panahon. Pati nga inunan ng bata ka. Ngayon pa nga sa China, may kumakain Mga baby, kinakain na, inunan ng bata. Ngayon, hindi pa tribulasyon ginagawa, lalo sa tribulasyon. Walang kakain. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan, ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugot, hindi na matatagpan ang kanyang mga namatay. So, ganun katindi ang mangyayari sa tribulasyon. Makapangyarihan ng Diyos natin. Kung aasa tayo sa Diyos, sino gagalaw sa atin? If God is with us, who can be against us? Walang pwedeng kumontra sa Diyos. Job 42:2. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at walang akala na mapipigilan ka. Sino pipigil sa Diyos? Ano sabi nung may ketong? Panginoon, gusto ko pong luminis. O gusto ko rin, malinis ka na. Pumunta ka dun sa saserdote, ipakita mo, malinis ka na. Kasi yan ang batas sa inyo ngayon Sundin mo. Kasi pag ginusto mo ang isang bagay, kaya mo na. Sabi ng Mark 9:23, kung kaya mo lahat ng bagay may pangyayari sa sumasampalataya. Go! Ayon sa iyong pananampalataya, you are healed. Ikaw ay pinagaling ng iyong pananampalataya. Bakit may gumagaling kahit doon sa albularyo? Bakit? Yung pananampalataya niya. Kagaya yung tubig ng balon ni Mang Pepe ba ito? Ang nasa isip ng tao, pag ako nakainom ng tubig sa balon, gagaling ako, that's faith. Hindi yung albularyo. Kasi sabi, yung tubig na yun, milagroso. Bakit? Because of faith na pag nakainom siya. Di ba sabi nung nasa yung inaagasan? Sabi nung inaagasan, pag nahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Kristo, gagaling ako. That's faith. Ito ay pinakikita yung tunay na faith. Hindi yung mga ganyan. Yung faith is the Word of God. Kung paniniwalaan mo ang Word of God, mangyayari sa iyo. Walang salita ng Diyos na walang kapangyarihan. Lahat ng salita ng Diyos ay Diyos, makapangyarihan. Lahat ng pinanukala ng Diyos, walang makakagalaw. Psalm 115:3. Kaya pag gustong-gusto mo na magpakabanal, pababanalin ka ng Diyos. Ang problema sa atin, bakit ayaw pa natin magpakabanal-banal? Paano kung biglang dumating ngayon o kaya mamaya, hindi ka ready? Ready yourself. Ang pagpapakabanal naman, yung Philippians 2:12-13, ang inyong laging pagsunod na naggagaling sa Diyos ang pagnanasa at paggawa. Work out your own salvation with fear and trembling. Babasahin ko yung mamaya. Babasahin ko lang muna ito. Psalm 115:3. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So, sino makakakontra dun? Gagawa ng Diyos ang kanyang ibigin. Kaya kapag kalooban ng Diyos ang hinihingi mo, iibigin ng Diyos. Sino kontra? Ang gusto ng Diyos, mapagpala tayo, sumagana sa buhay. Kung payayamanin ka ng Diyos, payayamanin, pero not more on riches sa lupa. Hindi ganun ang prayer ni Solomon. May prayer si Solomon Tsaka si David. Simple lang ang gustong buhay ni Solomon.
Kasi naranasan ni Solomon ng sobrang yaman. Sobrang dami ng asawa. Napakayaman ni Solomon. Pero kayamanan ba nagbibigay ng kaligayahan? Useless eh. Ipararanas ng Diyos ang dami mong pera. Oh, masaya ka, dami mong pera. Eh paano pag inalisan sa pera sa'yo, masaya ka pa ba? Malungkot ka na. O di nababatay sa pera. May pera ka, wala kang pera, masaya ka, nagagala ka. Kasi ang gusto ng Diyos, in moderation. Simple lang ang Diyos natin eh. Babasahin ko yung Philippians 4:18-19. Babasahin ko muna yung kay Solomon ha. Revelation ni Solomon sa simpleng buhay. Proverbs 38:9. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Samantalang naranasan ni Solomon to, yaman-yaman. Dapat huwag siyang bigyan ng kaya. Bakit? Nahulog siya nung mayaman siya. Nakalimot siya sa Diyos eh. Eh pwede niyang bilhin kahit sino, prinsesa eh. Eh ubod ng yaman eh. Pag nag-preach to, mag-o-offering si Queen of Sheba. Sako-sakong ginto, tsaka mga spices, mga magagandang harina. Talagang napakatindi ng mga offering ni Queen of Sheba. Ito'y preaching lang ha. Eh yung income pa niya sa Suez Canal. May tong yun eh. Lahat ng dadaang barko doon, punta ng United States, punta ng West, may bayad sa Suez Canal. Hawak niya yung lugar ng Egypt na yun. Ang daming income nito, napakatindi ni Solomon, ubod ng yaman. Puro ginto ang silver, baliwala sa kanya. Tapos sabi niya, huwag mo kong bigyan ng kanyamanan. Naintindihan niya kasi yung importante, buhay na walang hanggan. Kaya tingin ko nakapagsisipon. Kasi sabi niya, this is the conclusion of the matter, fear the Lord and obey all His commandments. Hindi siya nag-obey eh. Pero ubod ng talino nito, full of wisdom ha. Kamuntik na magaya kay Satanas eh. Eh si Satanas, full of wisdom na disgrasya. So hindi pagalingan mga kapatid, pabanalan. Hindi yung kabisado mo yung Hebrews, pati Greek, pati yung mga kung ano-ano mga Sinaiticus dyan, Codicus, kung ano-ano mga alam mo salita dyan, pero ayaw mo magpakabanal. Laging nag-aaral, laging may school of press, hindi mo makarating sa kabanalan. Ang importante, kabanalan. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Ang maganda nitong kailangan ko, yung makakabuti sa katawan. Napakaraming pagkain makakasira sa lahat ng processed food. Junk food ang tawag yan. Lahat ng dumaan sa apoy, acid yan. Alkaline ang nagpapabuti sa katawan. Kung magagawa mo ang maraming prutas at gulay, alkaline yun eh, tsaka tubig. Kung na mag-soft drinks, pwede green tea, mahusay yun eh. Kasi nabasa ko yan sa internet eh. Pag gumising ka daw, uminom ka ng 2 basong tubig na malamig. 2 basong tubig, yung patch pala ng tiyan natin, nawawala. Nawawala yung bad cholesterol. Pagkatapos, huwag ka nang iinom ng malamig na tubig. Halos maligam-gam laong. Mas maganda, mga hot tea, green tea. Pagkakain mo, puro hindi na tubig na malamig. Kasi pag malamig na tubig naman daw, nabubuo yung patch. Tapos, hindi na nawawala, parang laminated na sa ugat mo, yung fats. Sa loob ng mga ugat mo, lumiliit ang daluyan, kaya pwede ma-stroke, ma-heart attack. Kaya maraming nagba-bypass operation. Yung cholesterol, bad cholesterol na nasa ugat niya, nag-laminate na, hindi na maalis. Kailangan i-angioplasty mo na. Pero kung ngayon pa lang, matututunan natin ang tamang kailangan lang ng katawan. Prutas, gulay, alkaline, tubig, puro tubig, tapos puro gulay. Alam nyo, tinuruan kasi kami ng Diyos dyan eh. Halos araw-araw, pag may pera ako, mamamalengke ko, tipid pa, may 120 ka lang, kakain na kayo na 1 hanggang 2 araw. Eh, ang mura ngayon, santol, 8, 1 kilo. Bibili ko ng 1 kilong kamote, 40. 1 kilong mais, sweet corn, 30. 2 kilo. Tapos bibili ka ng ng santol, 8, 1 kilo, 3 kilo lang. Kasi pag lumampas na, lumalambot, pangit. Bibili ka ng yung may balabalahibong pula, rambutan, 30, 1 kilo. Mga 2 kilo, makakabili ka. May 150 ka, kakain na kayo sa, healthy pa, i-research nyo sa internet. Napakatindi ng mga benefits niyan. Yung santol nga lang, 14 pala benefits. Anti-inflammatory, paggamot sa diabetes, heart attack, cancer, santol lang yun, ha? Eh yung iba, ang kinakain, buto, kaya namamatay. Huwag mo lulurin ng buto yun. Hindi matutunaw yun eh. Yung katas lang. Wala naman doon sa buto na yun sustansya, nandun sa katas eh. Pero lahat ng buto, nandun ang sustansya, tandaan nyo. Yung itlog, buto yan eh.
Di ba? Buto yung itlog Pag itinanim mo yan, manok yan. Di ba buto yung itlog? Dalawang itlog lang daw sa isang araw. Napakahusay. Tapos pag ilalaga mo, huwag ka lalampas ng 12 minutes. Proven niya kasi pag gumagawa ko, inuurasan ko, ipinuprove ko, 10 to 12 minutes. Mas maganda daw yung medyo malasado yung kulay yelo ng itlog. Hindi namamatay yung kulin. At yan palang itlog ng diyan, hindi dapat alisin yung kulay dilaw. Diyan pala napakatindi yung kulin na tinatawag, na kapag kumain ka ng itlog, inaalis niya yung bad cholesterol ng pula ng itlog o yung dilaw. Hindi naman pula yun, dilaw. Dilaw yun. Ang function ng dilaw, inaalis niya yung bad cholesterol. Eh yung iba ayaw kasi sabi ng doktor, maraming cholesterol, di ba? Pero ngayon, binabago na nga nila eh. 2 itlog, kumain ka, mahusay. At kakainin mo na rin yung dilaw kasi nandun yung pangontre. Si Fernando po, ayaw kumain ng dilaw, puro puti. Kasi yung paalam ni Fernando eh. Pero si Fernando, ang sabi nila, kaya na-stroke dahil kaiisip. Sino ka? Diyos ka ba? Naalaman mo. Alam nyo, kung mamamatay na tao, kahit napakaingat mo sa pagkain, napakaingat mo sa lahat ng bagay, mamamatay ka. Dahil walang kapangyarihan ng tao sa araw ng kanyang kamatayan. At walang kapangyarihan ng tao igit-git ang gusto mo kahit sino. Wala tayong kapangyarihan sa espiritu ng kahit sino. The spirit of the prophet is subject to the prophet. So ang gagawin ng isang tao, subject sa kanya. Kahit turuan mo ng turuan yan, ang gagawin mo'y mali. Ang paglabas sa iglesia ay paghiwalay. Wala kang Espiritu Santo. Kailangan tapat ka hanggang wakas. Sinasabi mo na dapat gawin, hindi mo pa rin makukontrol. Bakit? May sarili siyang pagpapasya. Pag naisingit ni Satanas yung masamang kaisipan, yun ang susundin niya. Sabi sa Ecclesiastes 8:8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang tumigil ng diwa. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. At walang dahilan sa pakikipagpunyaging yun, ni maililigtas siya ng kasamaan ng taglay niya. Wala kang kapangyarihan. Kaya ang gagawin natin, para tayong isda, sabi, na aaksidente sa lambat. Hindi natin alam kung mamamatay ka mamaya o hindi. Sabi sa James yun para tayong singaw. Sa isang tisak mata lumabas, matutuyo din yan. Vapor lang tayo. Para tayong anino. Nakita mo, mamaya, wala nang araw, wala nang anino. Life is very brief. Napakaiksi ng buhay. Pwede ka nang mamatay kung mamamatay ka ba, ready ka ba? Haharap ka sa Diyos Pagharap mo ba sa Diyos, malakas ang loob mo, sabihin mo, Panginoon, nagpakabanal-banal ako, alam mo yan. Masasabi mo ba sa Diyos yun? Panginoon, nagsumikap ako, bagamat hindi ko nasunod lahat, pero ang puso ko masayang sumunod sa iyo. Pinababanal mo ko, at ang pagpabanal ng Diyos, alam niyo, magastos. Na-experience ko yun Magastos ang pagpapabanal ng Diyos. Gagastos ka ng malaki bago mo ma-realize. Mawawalan ka bago mo ma-realize. Sabi naman ni Job, God give it, God take it away. Kaya pag nawala sa iyo ang malagang bagay sa buhay mo, pera o ano pa mang bagay, ang kikilo sa iyo, kalungkutan, kasawian, kabiguan. Hindi. May word of God God, love, accept all things. God give it, God take it away. Ganun lang Madaling mabuhay kung word of God ipapamuhay. Walang tao na makapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. Ang magagawa lang natin, turuan, ipagdasal ang mga kapatid na naliligaw ng landas. Hikayating magsisi, pero wala kang kapangyarihan baguhin ang isip niyan. Walang tao makapagtutuwid sa kanyang sarili kundi ang Diyos lang. At kung hindi siya mananampalataya, hindi makakagawa ang Diyos. Jeremiah 10:23. Nangyari na kasi sa akin yan Pag nakita ko ang isang member ko o kapatiran, pag kakausapin ko, ikaw, pwede ba tayo mag-uusap? Oo. Ikaw, maupo ka. Paliliwanag ko sa kanya ginagawa niya, ganito ginagawa mo, ganito. Kung gagawin mo itong ganito, ganito mangyayari sa iyo. Kung gagawin mo itong ganito, ganito mangyayari sa iyo. Sige, ano ba gusto mong gawin? Hindi rin sumunod. Tumalikod din.
Kahit ano sabihin mo, kasi wala tayong kapangyarihan sa tao para puwersahin ng isang tao sumunod. Kahit alam mo nang mali, wala kang magagawa. Sarili niya yun eh. Kaya sabi ng Diyos sa Psalm 62:12, meron siya sinabi. Basahin ko muna yung Jeremiah 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. So, walang taong makapagtutuwid ng kanyang sarili. Maitutuwid ka lang ng Diyos kung sumasampalataya ka. Bakit? Eh, yung kulang hindi mabibilang, yung baluktot hindi matutuwid. Ecclesiastes 1. Ecclesiastes 1:15. Ang baluktot ay hindi matutuwid at ang kulang hindi mabibilang. Meron pang isa niyan sa Jeremiah 13:23 yata. Yung daw kulay ng leopard, hindi mo na mapapalitan yun. At yung Ethiopia na kulay black, hindi mo na yun na yun. Yung bihasang gumawa ng masama, makakagawa ba ng mabuti? Hindi. Tignan natin kung tama ako Jeremiah 13:23. Tama. Nakachamba. Jeremiah 13:23. Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat? Yung bang masasamang tao na yan, pwede siya magbago sa kanyang sarili? Hanggat hindi nagsisisi yun at sumasapala, masama yun. Walang pwedeng makapagbago sa baluktot yun paano mo itutuwid? Ethiopian yun, maitim yung kulay nun Makapagbabago baga ang Ethiopian ng kanyang balat? O ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayon, makakagawa naman kaya ng mabuti yung bahihasang gumawa ng masama? Sanay na sanay gumawa ng masama, makakagawa ba ng mabuti? Kaya nga sabi sa Bible hindi ko alam kung anong number Bata pa lang, makikita mo na kung anong paglaki niya Ang bata'y nagpapakita kung ano magiging siya. Kaya makita mo yung bata, alam mo na kung saan ako, nung bata ako, makikita mo, ang hantungan ko, impyerno Kasi bata pa ako, salbahe na ako. Bata pa ako, hold-upper na ako. Bata pa ako, talagang kalye na ako, batang kalye. Pero minabuti ng Diyos Matthew 19:26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. So kung ikaw batang masama, papunta ka dapat masama, sumampalataya at nagsisi, babaguhin ka ng Diyos. Magiging si si Israel, hindi ka si Jacob. Hindi ka si Sarai, si Sarah. Hindi ka si Saul, kundi si Paul. Hindi mangyayari ito sa tao, dadapot sa Diyos, ang lahat ng bagay ay may pangyayari. Nothing is impossible to God if you believe. Kaya kung matututunan natin ang pananampalatayang lubos, makapangyarihan ng Diyos na makakagawa sa atin. Sabi ng Isaiah 43:13. Oo. Opo. Opo. Mula na magkaroon ng araw ay ako nga. At walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa't sino pipigil? Gagawaan Diyos, sino pipigil? Kaya mo? Ibigay natin sa Diyos. Kapag gumawa ng masama sa atin, ibigay natin sa Diyos. Hamong Diyos ang pumatol, hamong Diyos ang maghiganti. Ang gagawin natin, 1 Peter 3:9. Alam niyo itong 1 Peter 3:9, may istorya ito sa buhay ko. Kasi nung araw, aping-api talaga ako sa iglesia. Kung ano-ano ginagawa ni Pastor Phil sa akin. Nakikita ni Brother Manny, ako nakikita niya, naiinis din ako dahil siyempre tao lang Alam niyo nung pag-alis ko, nagpapunta siya ng isang sugong member ng Santo Tomas, nagbigay ng kapirasong papel yung tao sabi sa akin, Brother Larry, pinabibigay ni Brother Manny. Pagbukas ko 1 Peter 3:9, babasahin ko may nasusunog. Parang merong barbecue nasusunog. Banana Q pala.
Huwag ninyong gantiin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito tayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Kaya nung mabasa ko yung Hebrews 12, alam niyo ba na ang Diyos pumapalo? Papaluin ka ng Diyos para matuto ka. At ang pagpalo ay masakit yun dahil paminsan-minsan yun. Kapag ikaw magulang na ang anak mo hindi pa nakakauna, ipinagkait mo palo, hindi ka mabuting magulang. Sabi sa Proverbs 13:24. Pero yung mga batang hindi nakakaunawa, pag malaki na, huwag mong paluin, magre-rebelde yan. At saka ipapaliwanag mo sa kanya, ba't mo siya pinalo? Ilan taon ka na? 14? Nakakaintindi ka na ba ng tama at mali? Tanong, ano ang birthday ni Jose Rizal? Nakakalimutan ko tuloy yung bubo. Ano yung sinabi ko? Hindi, yung late. Kalimutan ko to. 13:24 ng Proverbs. Buti na lang, hindi ako malilimutin pag nasa pulpito. Proverbs 13:24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamaloy na pupuot sa kanyang anak. So kapag may maling ginawa ang hindi nakakaunawang bata, ang pagtuturo ng palo. Pero paminsan-minsan, ito sabi, kapag hindi mo ginawa, galit ka sa anak mo, ayaw mo lumaking matino. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Paminsan-minsan, hindi madalas. Pakikita mo talagang pinalo mo. Ipakikita mo talagang pinalo. Kasi yung pagpalo, may bunga ng kabanalan. Sabi sa Hebrews 12. Hebrews 12:9 to 14. Bukod dito, tayo nagkakaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan. At sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo pasakop sa ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay? Kaya nga na born of the Spirit ka, galing sa ama yung espiritu na yun. Kaya tagalangit na tayo. Bakit? Yung espiritu ng ama sa taas galing yung bumaba, o aakyat yun. Pero yung espiritu ni Adan sa lupa, hindi aakyat yun. Yun lang na born again totoo ang aakyat muli. Kaya tayo, kahit bumaksak man tayo, kasi may rise and fall eh. Naranasan ko din yan, rise and fall eh. Lately lang eh. Talagang there is a rise and fall sa buhay natin. Kasi weather eh. Meron talagang panahon na ikaw ay sagana, tapos panahon ng pagbaksak. Panahon na maraming pera, panahon na walang pera. Meron talaga the rise and fall. Pero kahit na ganun, nagagalak tayo, bakit? Nasa Diyos ka eh. Pataas lagi ang buhay ng nasa Diyos eh. Sapagkat katotohanan tayo pinaparusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit ito'y sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. So ang layunin, kaya ka pinalo, kaya ka dumaan sa pagsubok, para banalin. Ma-realize mo na hindi pala pera talaga. Kabanalan pala kailangan hindi pala, wala pala kakwenta-kwenta ang maraming pera kung hindi ka marunong mag-manage. Maganda maraming pera kung naayos ka na. Kung ikaw ay naayos na ng espiritu, alam mo na kung anong bagay ang importante pag-uubusan ng pera. At kung saan mo gagamitin ng pera. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayunman, pagkatapos ay mamumunga ng bunga mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus dumating. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. So mahirap to. Kasi yung galit sa'yo, galit yun eh. Pero kinala, maging mapayapa ka pa rin sa kanya. Sa anong paraan? Eh di hindi ka galit sa kanya. Siya lang ang galit. Kasi ang galit nga eh. Lalapit ka, itaking ka. Eh di hindi ka galit sa kanya. At ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man hindi makakakita sa Panginoon. So kung hindi tayo magpapakabanal-banal, mga kapatid, hindi mo makikita ang Panginoon. Bakit? Hindi malinis sa puso mo. Mapalad ang malinis na puso pagkat makikita nila ang Panginoon. Amen.